Makalipas ang ilang oras, naglalakad ngayon si Clarice, papasok ng Angel's Home Orphanage. Matapos ang 5 araw na pagtatrabaho, ay makasama niya muli ang mga bata sa orphanage. Makakalaro niya muli ang mga bata, and she will spend longer time with them. Wow! May bago na akong laruan. Maraming salamat po. Agad na napalingon sa kanyang kaliwa si Clarice, at nakita niya ang napakagandang babae, na nagbibigay ng mga regalo sa mga bata. Bigla siyang na-curious sa babae. Sino kaya siya? Gusto niya sanang magpasalamat, dahil sa kabutihan na ginagawa nito para sa mga bata. Naputol sa pag-iisip si Clarice, nang bigla siyang kausapin ni Sister Grace. Bakit nakatayo ka lang dito, iha? Bakit hindi ka pumasok sa loob? Sabik na sabik ka nang makita ng mga bata, ang nakangiting bati sa kanya ng matandang madre. Kada rating ko lang po, Sister Grace. Gusto ko pong itanong, kung sino ang ating bisita ngayon? Ang curious na tanong ni Clarice. Siya si Miss Celeste Vitale. Nakipag-usap siya sa amin sa telepono, ilang araw na ang nakakaraan, at sinabi niya na gusto niyang mag-donate sa bahay ampunan natin, at bigyan ng regalo ang mga bata, ang malumanay na paliwanag ni Sister Grace. Napaisip si Clarice, dahil pakiramdam niya ay pamilyar, o narinig na niya ang pangalang Celeste Vitale. Hi there, Clarice. Naputol sa pagmumuni-muni si Clarice, nang marinig niya na may tumatawag sa kanya, at iyon ay walang iba kung hindi si Celeste Vitale. Nakangiting kamakaway ito sa kanya. Gumanti rin ng ngiti si Clarice, bilang pagbati niya sa babae. Makalipas ang ilang sandali, kasalukuyang nag-uusap sa dining hall since Clarice at Celeste, habang nagkakape sila. Gusto ko sanang magpasalamat sa pagbibigay mo ng regalo sa mga bata, at sa donasyon mo sa bahay ampunan. Malaking tulong yun para sa mga bata at sa mga madre. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Ang sinserong pahayag ni Clarice kay Celeste. Well, to tell you the truth, I have another reason why I went here. And that is because of you, ang misteryosong anunsyo ni Celeste. Sana ay huwag mong masamain ang tanong ko, pero nagkakilala na ba tayo dati? Ang curious na tanong ni Clarice. Umiling si Celeste bilang sagot. Ito ang unang beses nating pagkikita, pero kilala na kita, Clarice. I have to apologize in advance, but I already asked someone to do a background check on you. Pero bakit? Anong dahilan? Mas lalong lumalalim ang pagtataka ni Clarice. First, introductions are in order. My name is Celeste Vitale, and I am Michael Montserrat's fiancé, ang nakangiting pagpapakilala ni Celeste sa kanyang sarili. Nanlaki ang mga mata ni Clarice, dahil sa labis na pagkabigla, nang ipakilala ng babae ang kanyang sarili. Kaya naman pala medyo pamilyar sa kanya ang pangalan nito. Binanggit na ni Michael minsan, na ipinagkasundo siya ng mga magulang na ipakasal, sa isang babae na nagngangalang Celeste. I'm so sorry kung nabigla ka sa sinabi ko, but that's the truth, ang casual na tura ni Celeste. Nasabi sa akin ni Michael ang tungkol sa arranged marriage ninyo, ang sambit ni Clarice. Yes, this arranged marriage was originally for business and partnership. But I am confident to say that I can make Michael fall in love with me. Bukod pa doon, ay mas magiging maganda ang future ni Michael, kapag natuloy ang kasal namin. Siya ang magiging leader ng La Famiglia. At para mangyari iyon, kailangan naming pagpakasal ni Michael, at bumuo ng pamilya, upang maipagpatuloy ang among angkan, ang seryosong paliwanag ni Celeste. Pero hindi iyon ang gusto ni Michael, muling nagsalita si Clarice. Diretsyong tinitigan ni Celeste si Clarice. Wala ka nang magagawa, Clarice. Layuan mo na si Michael or else. Tinatakot mo ba ako? Ang matapang na naitanong ni Clarice. No, I'm not threatening nor scaring you. I'm just giving you a friendly warning, ang malamig na tugon ni Celeste. Magsasalita pa sana si Clarice, pero hindi na niya nagawa, dahil tumayo na si Celeste. It was good to finally meet you, Clarice. Pero mas makakabuti, kung hindi na tayo magkikitang muli, ang seryosong pahayag ni Celeste. Matapos noon, ay naglakad na ang babae palayo, kasama ang 2 bodyguards nito.
Biglang kinabahan si Clarice, hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para sa mga madre, at mga bata sa bahay ampunan na ito. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay, sa lahat ng mga nakaambang panganib. Ngunit ano ba ang maaari niyang gawin sa sitwasyon na ito? Lumipas ang ilang araw. Si Clarice ay kasalukuyang nasa break, at kasama niyang nagmemeryenda, ang kanyang katrabaho na si Angel. Makalipas ang ilang minuto ng pagmemeryenda at kwentuhan, kailangan na nilang bumalik ng convenience store, dahil tapos na ang 15-minute break nila. Nagboluntaryo si Clarice, na ilagay ang kanilang mga basura sa basurahan. Nang magtatapon na sana siya ng basura, bigla siyang may nakita sa loob. Napakunot noo siya, nang makitang isang kahon na walang takip, at may mga iba't ibang kulay ng wire, at countdown timer sa loob. At hindi siya inosente, para hindi malaman kung ano yun. Angel, tumakbo ka palayo dito. Bilisan mo, ang mabilis na utos niya sa kaibigan. Nagsimulang namang tumakbo palayo si Angel, at ganoon din ang ginawa ni Clarice. Mabilis na sumabog ang improvised bomb sa loob ng basurahan. Sa isang ospital, huwag na kayong mag-alala, at maliit lang na sugat ang natamo ninyo, ang paliwanag ng mabait na doktor, habang naglalagay ito ng gasa sa noo ni Clarice. Maraming salamat po, Doc, ang pasasalamat ni Clarice. Pagkatapos ng ilang pang-abiso ng doktor, ay natapos na ang panggagamot kay Clarice. Ayos ka lang ba, Clarice? Kung hindi mo ako binigyan ng babala, baka kung ano na ang nangyari sa atin, ang seryosong nasabi ni Angel. Magpasalamat tayo sa Diyos, at hindi niya tayo pinabayaan, ang tumatainggong sagot naman ni Clarice. Clarice, are you alright? Nasorpresa si Clarice, nang bigla niyang marinig ang boses ni Michael, sa may di kalayuan. Nakita niya ang kanyang nobyo, na namumutla at punong-puno ng pag-aalala, habang nakatingin ito sa kanya. May masakit ba sa'yo, Clarice? At ano ang sinabi ng doktor? Ang sunod-sunod na tanong ni Michael. Huwag ka nang mag-alala. Sinabi ng doktor na walang problema, at maayos naman kami ni Angel, ang pagbibigay ng assurance ni Clarice sa kasintahan. Nako, mukhang nakakaistorbo na ako sa inyo. Mauna na ako, Clarice, at nag-text ang boyfriend ko, na naghihintay na siya sa labas. Michael, ihatid mo na lang si Clarice, okay? Ang biglang anunsyo ni Angel. Makalipas pa ang ilang minuto, ay tuluyan nang umalis si Angel. Ihahatid na kita sa apartment mo, para makapagpahinga ka na, Clarice, ang suhestyon ni Michael. Ngunit nasorpresa si Michael, nang biglang umiling si Clarice. Parang ayaw ko pang umuwi, Michael. Gusto ko munang maglakad-lakad, at magpahangin. Okay lang ba kung mamasyal tayo sa park? Ang mungkahi ni Clarice. Sigurado ka ba? Tanong ni Michael. Yes. At saka gusto rin kitang makakwentuhan, turan ni Clarice. Sige, kung yan ang gusto mo. Michael nodded in agreement. Naglakad silang dalawa, palabas ng ospital, habang magkahawak kamay. Makalipas ang ilang sandali, kasalukuyang nasa malawak na parke si Clarice, habang hinihintay niya si Michael, na nasa isang coffee shop na malapit din lang sa park. Sorry to keep you waiting, narinig niya ang boses ni Michael, habang hawak nito ang dalawang take-out coffee cups. Salamat mahal, nginitian ni Clarice ang nobyo. Humigop siya ng kape, at napangiti siya, nang naramdaman ang comforting warmth ng kape. Umupo si Michael sa tabi ni Clarice, at uminom din ito ng kape. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. Noong mapanood ko sa TV, ang nangyaring pagsabog malapit sa convenience store ninyo, agad akong umalis upang puntahan ka. Nakahinga na lang ako ng maluwag, nang makita kitang maayos sa ospital, ang anunsyo ni Michael. Medyo nagtataka lang kami ni Angel sa nangyari. Magtatapon lang sana ako ng basura sa trash can. Pagkatapos noon, ay may nakita akong maliit na bomba sa loob, buti na lang at mabilis kaming nakalayo ni Angel bago sumabog ang bomba, ang pagkukwento ni Clarice. But I am really glad that you're safe, my love, ang sinserong pahayag ni Michael. Salamat, mahal, pero medyo inaantok na ako. Pwede bang ihatid mo na ako pauwi? Ang biglang pakiusap ni Clarice. Sige, ihahatid na kita para makapagpahinga ng maayos, ang pagpayag naman ni Michael.
Dahan-daang inalalayan ni Michael si Clarice, at pagkatapos noon ay naglakad na sila papunta sa sasakyan nito, na nakaparada sa may di kalayuan. Maya-maya pa ay nagdadrive na si Michael pauwi sa apartment ni Clarice. Napangiti siya, nang mapansin na mahimbing nang natutulog si Clarice, na nakaupo sa passenger seat. "I'm so glad you're safe, my love." Halos tumigil ang puso ko, nang marinig ko ang balita. "Akala ko mamamatay na ako," ang malumanay na bulong ni Michael, habang pinagmamasdan si Clarice na natutulog. Habang nagmamaneho siya, ay agad niyang naisip na gumawa ng sariling investigasyon, tungkol sa mga nangyari. Wala siyang pakialam, kung gagawin niya ito sa legal na paraan o ilegal na paraan. Papatayin niya ang sinumang magtangkang manakit kay Clarice. Hanggat nabubuhay siya, poprotektahan niya ang kanyang minamahal sa anumang paraan. Walang sinuman ang dapat manggahas na saktan si Clarice, at hindi siya mag-iisip na maging isang mamamatay tao. Wala na siyang pakialam sa sarili niya. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay si Clarice, at handa niyang ialay ang kanyang buhay para dito. Sa paglipas ng mga araw, ay walang ginawa si Michael, kung hindi bantayan si Clarice. Kahit nasaan ang kanyang nobya, ay dapat nandoon din siya. Hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari, kaya naman hindi niya pwedeng iwanan si Clarice ng mag-isa. Sa ngayon nga, ay nasa bahay ampunan si Michael, at tumutulong siya sa paghahanda ng mga pagkain, para sa picnic ng mga bata. Matapos ang kanyang task, ay inilibot niya ang kanyang paningin, upang hanapin si Clarice. Bigla siyang kinabahan, at nagsimula siyang hanapin ang kasintahan. Naisip niya, na baka may magtatangka na naman sa buhay ni Clarice. Kapag may nangyari kay Clarice, ay hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. He is now making his way towards the botanical garden, dahil ito lang ang lugar na hindi pa niya napupuntahan sa paghahanap sa nobya. Napahinto siya sa paglalakad, nang marinig niya ang isang pamilyar na boses, na nagmumula sa botanical garden. "So, naisip mo na ba ang pinag-usapan natin?" Napakunot ang noo ni Michael, nang marinig niya ang pamilyar na boses ni Celeste Vitale. Paanong nagkakilala sina Clarice at Celeste? At ano ang pinag-uusapan nila? "Anong ginagawa mo dito, Celeste?" Michael interrogated Celeste right away. Nanlaki ang mga mata ni Celeste sa gulat, nang biglang sumulpot si Michael. Hindi niya inaasahan, na nakikita niya ang lalaki ngayon. "Well, I was just talking to Clarice," ang kinakabahang sagot ni Celeste. "At ano ang pinag-uusapan ninyo?" Ang seryosong tanong muli ni Michael. "Alright, fine. This is our second time talking to each other. Sinabi ko sa kanya na layuan kanya, dahil engaged na tayong dalawa, at malapit na tayong ikasal." Napilitan si Celeste na sabihin ang totoo. Huminga ng malalim si Michael, habang sinusubukan niyang pakalmayan ang sarili. Pagkatapos, tinitigan niya si Clarice. "Let me clear one thing to you. Yes, we are engaged to be married, pero hindi ako ang may kagustuhan noon. Mga magulang natin ang may pukana nito. At isa pa, parang kaibigan, at kapatid lamang ang turing ko sa'yo. Si Clarice talaga ang tunay kong mahal, at siya ang gusto kong pakasalan," ang mahabang paliwanag ni Michael. Kasabay nito, napangiwi si Celeste, nang marinig ang mga salitang iyon mula kay Michael. Bilang isang babae, sumama ang loob niya, kay dahil masakit marinig ang mga salitang iyon mula sa lalaking mahal niya. "Michael, tama na yan, please," ang pakiusap ni Celeste. "I'm so sorry, but I'm just telling the truth. You just have to accept the fact that I don't love you, and we are not going to get married, Celeste. May mahal akong iba, at si Clarice iyon," ang pagpapatuloy ni Michael. Parang gumuho ang mundo ni Celeste, nang marinig niya ang totoo mula kay Michael. "I have to ask you one thing, Celeste. And I hope, na sabihin mo sa akin ang totoo. May kinalaman ka ba sa insidente ng pambobomba, sa pinagtatrabahuan ni Clarice, ilang araw na ang nakakaraan?" Tanong ng lalaki sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Celeste sa gulat, dahil pakiramdam niya ay pinaghihinalaan siya ni Michael, sa insidente ng pambobomba na iyon. Nalaman niya ang balitang iyon sa telebisyon, ngunit sumusumpa siya, na wala siyang kinalaman dito. "I might be the daughter of one of the mafia head,
and I might be a spoiled brat, but I would never, ever hurt other person, just for my own benefit. May konsensya pa rin ako, she firmly stated, as she looks at Michael straight in the eye. Tinitigan siya ni Michael ng ilang segundo, pagkatapos ay tumanggo siya bilang ganti. I believe and trust in you, Celeste. I appreciate you being honest with me. And again, I apologize for hurting you, but it was not my intention. I just want to tell you the truth so that you can finally move on with buhay mo. Maganda ka, matalino at matapang. Sigurado akong mahahanap mo ang tao na nakalaan sa iyo, ang sinserong pahayag ni Michael. Pinilit ni Celeste na maging matapang, at pinipigilan niya ang sarili na huwag mapaiyak. Tama ka, I shouldn't be wasting my time on you. And it's your loss, not mine. I can find a better man compared to you. Sinubukan niya na maging casual, na parang hindi siya nasasaktan sa mga pangyayari. Samantala, nalulungkot naman si Clarice para kay Celeste. Bilang isang babae, lubos niyang nauunawaan ang sakit na nararamdaman nito. Well, kailangan ko nang umalis. I have better things to do, tuluyan nang nagpaalam si Celeste. Pagkatapos noon ay tumalikod ito sa kanila, at nagsimulang maglakad palayo ng hindi lumilingon. Habang patuloy siya sa paglalakad, nagsimulang tumulo ang malalaking luha sa kanyang mga pisngi. Ayaw niyang lingunin si Michael, dahil kailangan niyang panatilihin ang kanyang dignidad, bilang isang babae. At sa sandaling makapasok siya sa kanyang sasakyan, ay hinayaan niya ang kanyang sarili na umiyak ng malakas, upang ilabas ang lahat ng kanyang sakit, pagkabigo at dalamhati. Nang tuluyang mawala si Celeste, ay nagsimulang magsalita muli si Clarice. Michael, hindi ka ba masyadong masakit para kay Celeste ang mga sinabi mo? Ang malumanay na tanong niya sa nobyo. Aaminin ko na masakit ang mga sinabi ko, pero wala na akong ibang choice. Pero huwag kang mag-alala, she might look like a vulnerable and spoiled rich woman, but she's more than that. She is a very strong person, mentally, emotionally and physical. Kilala ko siya, at alam ko na makarecover siya agad, ang paninigurado ni Michael kay Clarice. Ngunit hindi mo na kailangang tanungin siya, tungkol sa insidente ng pambobomba, muling nagsalita si Clarice. Love, kailangan kong gawin iyon, dahil kailangan kitang protektahan, ang paliwanag naman ni Michael. Hay, napakakomplikado ng sitwasyon natin, ang naiiling na nasabi ni Clarice. Anyway, I am going to leave the mafia group, and start a legal, simple and normal life with you, ang anunsyo ni Michael. Naiintindihan kita, mahal, ang tumatainggong sagot ni Clarice. Pangarap ko talagang magsimula ng panibagong buhay kasama ka, mahal, ang respond naman ni Michael, habang buong pagmamahal na tinitigan ang babaeng minamahal. Sumapit ang gabi. Kasalukuyan nilulunod ni Celeste ang sarili, sa pamamagitan ng pag-inom ng mamahaling alak, upang makalimutan niya ang sobrang sakit na nararamdaman. Tinitignan din niya ang photo album, kung saan puno ito ng larawan nila ni Michael. Nakatitig si Celeste sa isang larawan. Naalala niya sweet 16 birthday party niya iyon, at si Michael ang naging escort niya. She was really happy at that time, not because of the grand party nor the expensive gifts, but the fact that Michael has been with her throughout the night. Ipinagpatuloy niya ang pagtingin sa mga litrato, at nakita niya ang mga graduation photos nila ni Michael. She graduated at a prestigious university in Switzerland, and she was the happiest person in the world, nang lumipad si Michael sa Switzerland upang attend ng graduation ceremony niya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila pareho ng nararamdaman ni Michael. Isang unrequited love lang iyon sa part niya. Nagsimulang tumulo ang mga sariwang luha, mula sa kanyang mga mata, at hinayaan ang sarili na umiyak, sa buong magdamag. Ipinangako niya sa sarili, na ito na ang huling pagkakataon na iiyak siya ng dahil kay Michael Montserrat. It was a normal working day for Clarice. Nasa convenience store siya ngayon, para sa kanyang shift. Nagulat na lamang siya, nang biglang pumasok sa convenience store si Don Mike Montserrat, ang ama ni Michael. Magandang hapon, Mr. Montserrat, ang magalang na pagbati ni Clarice. Alam ko na may idea ka na,
kung bakit kita puntahan ngayon, agad na nagsalita ang matandang Don. Yes, sir. Pero sana maintindihan ninyo, na nagmamahalan po kami ni Michael, sinubukan ding magpaliwanag ni Clarice. Oo, naiintindihan ko iyon. Ang aking anak na ay napakatigas ng ulo, at aminado ako, na sa akin niya nakuha iyon. Pero kailangan pa rin niyang pagpakasal kay Celeste, para sa ikakabuti ng lahat, Clarice, ang mariin na pahayag ni Don Mike. I am really sorry, Mr. Montserrat, pero nasubukan ninyo na bang kausapin si Michael? Sana po ay kausapin din ninyo siya, tungkol sa mga pangarap niya sa buhay, ang pangungumbinsi ni Clarice. Ang mga pangarap, ay para lamang sa mahihinang tao. Maganda ang kinabukasan ni Michael, pero baka maging delikado ang buhay ng anak ko, dahil sa iyo, ang seryosong anunsyo ni Don Mike. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Ang kinakabahang tanong ni Clarice. Hindi mo na kailangang malaman. Kung gusto mong maging ligtas si Michael, at mamuhay ng walang anumang nakaambang panganib, hiwalayan mo na siya sa lalong madaling panahon, muling nagsalita ang matanda. Hindi na nakapagsalita si Clarice, dahil naguguluhang na siya sa mga nangyayari. Pag-isipan mo ang mga sinabi ko, Clarice. Matalino kang babae, at alam kong tama ang magiging desisyon mo, patungkol sa anak ko, iyon na lamang ang sinabi ni Don Mike, at pagkatapos noon ay tuluyan na nitong nilisan ang convenience store. Samantala, biglang nanghina ang mga binti ni Clarice, at dahan-dahan siyang umupo sa pinakamalapit na upuan. Malinaw na sinabi sa kanya ni Don Mike, maaaring nasa panganib si Michael nang dahil sa kanya. She loves him so much, that she is willing to sacrifice her own happiness, just to make sure that Michael is safe, at walang mananakit sa kanya. Kailangan niyang gawin ang isang bagay, para sa lalaking lubos niyang minamahal. Kailangan niyang gawin ito. Kasalukuyang naghahaponan si Celeste, kasama ang kanyang ama, si Carlo Vitale, na pinuno ng Vitale clan. I've been busy doing business trips for the past few weeks, and I wasn't able to have a bonding time with you lately. How have you been, my princess? Magiliw na tanong ni Carlo sa kanyang nag-iisang anak. It's alright, Daddy. I know that you're very busy. Anyway, you're here now, we're having a lovely dinner, at salamat sa mga pasalubong mo na mga damit at alahas, ang nakangiting sabi ni Celeste sa kanyang ama. Anything for you, my princess, sabi ni Carlo sa kanyang anak. Daddy, may isa pa akong favor na hihilingin sa iyo, and I hope you'll say yes, muling nagsalita si Celeste. Sige, ano iyon? Daddy, gusto ko sanang magbakasyon ng mahabang panahon sa Italy, ang anunsyo ni Celeste. Nagulat si Carlo sa sinabi ng kanyang anak. But why? Ang tanong ng matanda. Well, I want to tour around the world, habang bata pa ako. Naisip ko na napakabata ko pa para mag-asawa. I want to live my life to the fullest, turan ni Celeste. But I thought you are looking forward on announcing your engagement to the whole La Famiglia clan. I thought you are getting ready for your wedding with Michael. Ang nagtatakang tanong ni Don Carlo. Isang ngiti ang pinakawalan ni Celeste, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. I should have told you about this long time ago, Daddy. I don't want to continue my engagement, and my wedding plans with Michael. I'm calling it off, ang mariin at seryosong anunsyo ni Celeste. Handa na siyang pakawalan si Michael, dahil gusto niyang maging masaya ito, sa piling ng babaeng tunay nitong minamahal. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Carlo pagkatapos. Ang kaligayahan ng kanyang anak na babae, ang pinakamahalaga sa kanya, at gagawin niya ang lahat para kay Celeste. If that's what you want, then go ahead, sweetheart. I will respect your decision, ang tumatainggong pagpayag ni Carlo sa anak. Ngumiti si Celeste bilang ganti, habang nakahawak sa kamay ng kanyang ama. Thank you so much, Daddy. Ngumiti lang si Carlo sa kanyang nag-iisang prinsesa. Pero iba ang tumatakbo sa isip niya. Parang alam niya ang totoong dahilan, kung bakit nagkakaganito si Celeste, pero nagpasya na lang siyang tumahimik. At bilang ama, hindi niya hahayaan na maapi ang kanyang nag-iisang prinsesa. No one can hurt his one and only daughter. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento,
At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.